Siguro naman, siguro. Dahil pag nalaman nila, pero people should know. Hindi naman pwede nating itago para lang for the sake of just inviting, bringing in more people sa Baguio. Turismo sa Baguio City nanganganib na maapektuhan dahil sa gastroenteritis outbreak. On one side po, no, talagang makikita natin na talagang meron talagang mga kapwa-gobyerno natin na nakakapag-violate. But then again, as I said, we will implement it ng patas po sa lahat. Sasakyan ng senador, government vehicle at basketball player na huling pumasok sa EDSA busway. Agarang pagtigil sa Red Sea attacks, hinihiling ng United Nations Security Council. We are targeting December 2025, but we have dependencies on the right of way for this project. Mindoro-Panay Interconnection Project hiniling na pabilisin ng konstruksyon upang maiwasang maulit ang malawakang power outages sa Panay Island. Kasi pag binabasa mo, hindi namin alam kung anong kasalanan namin eh. Bakit ba pinapatawag kami dito? SMNI ipinadidetalye sa National Telecommunications Commission ang kanila umanong naging paglabag. Pag-aalis ng suspensyon sa kanilang dalawang programa, hiniling din sa Movie and Television Review and Classification Board. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Batid ng lokal na pamahalaan ng Baguio na posibleng maapektuhan ng turismo sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines kasunod ng pagdedeklara ng outbreak ng acute gastroenteritis sa lungsod. Samantala, umakyat na sa mahigit 2,000 ang kaso ng mga tinamaan ng diarrhea sa syudad. Ito ang balita ni Grace Flores, live. Grace, natukoy na ba ang sanhi ng pagkakasakit ng mga ito? Yes, June, base nga sa inisyal na resulta ng isinagawang water testing, kinumpirma nga ni Dr. Celia Flor Brillante, City Health Officer ng Baguio City Health Office, na positibo sa fecal contamination ang tubig ng isang establishmento sa Central Business District. Pero June, hindi muna ito inilabas ng City Health Services Office ang detalye ng resulta habang inaantay pa nila ang iba pang resulta ng water analysis ng iba pang establishmento. Hindi kaila kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maaaring maapektuhan ang turismo sa lungsod matapos nilang ideklara ang outbreak ng acute gastroenteritis kahapon. Ngunit ayon sa alkalde, hindi nila dapat itago ang impormasyon sa publiko dahil mahalaga ring ikonsidera ang lahat ng mga taong dumarayo sa lungsod. Gayunman, naniniwala si Mayor Magalong na matatapos rin ito sa lalong madaling panahon lalo't may mga ginagawa na silang hakbang upang pigilan ang lalo pang paglaganap ng sakit. Open government people should know what is happening. Good or bad, they have to know. Otherwise, hindi nila alam kung anong gagawin nila. But if well-informed ang public, then alam nila kung anong course of action na gagawin. In the same manner that kung well-informed din ang ating mga turista, so pag-agyats nila rito, kung sila, sisiguraduhin nila na pag-iinom sila ng tubig, juice, kailangan na bottled water or purified water. Batay sa huling tala ng City Health Services, umabot na sa 2,199 ang bilang ng mga pasyenteng apektado ng acute gastroenteritis sa Baguio. Mula sa bilang na ito, 492 ang humihingi ng konsultasyon mula sa mga health facilities, habang mayroong mahigit sa 64% ang may sintomas ng sakit. Base sa monitoring ng City Health Services, sinasabing karamihan sa mga na-ospital na tinamaan ng sakit ay kumain sa isang food establishment. May ilan ang nag-take out ng order, habang ang iba naman ay kumain ng lutong bahay at iba pang kadahilanan. The initial po that we have out of the 5, by positive po na isa, pero hindi po siya significantly na very high. It's still within the acceptable na result.
at least the initial, because we only went to few establishments at that time. So but since Monday, marami na po kami kinurek. Bukod sa Baguio, ilang kaso na rin ng diarrhea ang naitala sa mga karatig na lugar sa lungsod. June, kanina ngang alas 3 ng hapon ay nagsimula na ring nag-monitor ang Department of Trade and Industry Cordillera sa mga establishmento dito sa Baguio na nagtitinda ng mga bottled water dahil may nai-report sa Mayor's Office kay Mayor Benjamin Magalong na may mga nagbebenta raw ng mga bottled water na overpriced. Kaya naman kanina ay sumama tayo, ang team ng UNTV ay sumama sa DTI car para nga mag-inspeksyon kung meron ngang mga pagtaas ng presyo ng mga nagbebenta ng bottled water. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, June. Ibig ba sabihin yan, Grace, ay kulang ang supply ngayon dyan ng bottled water? Hindi naman, June, kanina at sa ating panayam doon sa may-ari ng isang grocery store kung saan tayo pumunta kanina na nag-inspeksyon ang DTI, ay marami pa rin silang stock. Pero kanina napansin natin na yung mga nakadisplay na bottled water, lalo na yung mga 5 liters na bottled water, ayun yung mga paubos na. Pero tiniyak ng mga business establishment na wala namang pagkukulang doon sa supply ng bottled water dahil meron pa silang mga darating na mga stocks itong weekend. June. Lumalabas, Grace, doon sa pag-usuri na kontaminado yung tubig ng maaaring dumi ng tao, hayop. Grace. Hindi pa nagbigay ng detalye, June, kung ano yung binanggit doon sa resulta doon sa water contamination, doon sa nakita nila doon sa out of 12 na na-monitor nila o na-inspect doon sa isinagawang water testing, June. Pero bukas o mamaya ay makipagpanayam ulit tayo sa City Health Services Office kung ano na yung update, lalo na kay Mayor Magalong, dahil sabi niya rin kanina na talagang meron mga turista dito sa Baguio City na nag-book itong weekend pero nag-cancel nga dahil nga itong outbreak, June. Ay, clarify ko lang, Grace, 12 establishment ang sinuri. Ilan yung nag-positive? Isa, June, yung nag-positive doon sa mga sinuri nila sa water testing, at mamaya ay ilalabas na rin ng Public Information Office kung ilan na yung mga nagpositibo dahil kahapon hanggang kanina ay ongoing pa rin yung kanilang ginagawang massive water testing sa mga establishmento, lalo na June yung mga water delivery at saka yung mga nagbibenta nga ng tubig dito sa Baguio City, kung tinitingnan nila kung itong water na ito ay kontaminado. So, Bin nga, yung sa 12, Grace, meron pang hindi lumalabas na resulta. Tama ba yan, Grace, sa pagkakaintindi ko? yes, June, hindi pa lumalabas. Kaya naman, ayon sa Department of Health Baguio ay hinihintay na lang nila yung resulta ng iba pang establishmento para nga minsan na lang yung kanilang pagre-report kung ilan ba yung mga establishmento dito sa Baguio City ang magpupositibo sa water contamination. June. Patuloy kaming antabay, Grace, sa ulat na yan. Maraming salamat. Grace Flores, nag-uulat mula sa Baguio City. Samantala, nananatiling kumakalat at dahilan ng pagkamatay ng ilang individual ang COVID-19. Ayon sa World Health Organization, noong Disyembre ay nakapagtala ito ng mataas na bilang ng hawaan dahil sa mga pagtitipon noong holiday season at sa JN.1 variant. Sa panahong ito, aabot sa 10,000 ang bilang ng mga nasawi at tumaas din ang hospitalization at ICU admissions kumpara noong Nobyembre. Tiniyak naman ng Department of Health na patuloy silang magbabantay at nakaalerto sa banta ng COVID-19. Ayon po sa DOH, sa kasalukuyan ay mababa lamang ang mga kaso ng hawaan at namamatay sa bansa dahil sa virus. Sa iba pang balita, muling nagtungo sa National Telecommunications Commission o NTC ang Sunshine Media Network International o SMNI kaninang umaga. Hinikayat nito ang NTC na ipakita at idetalye ang kanilang mga paglabag.
Bukod dito, naghain din ng motion ang Broadcast Network sa Movie and Television Review Classification Board o MTRCB. Ito ang balita ni Dante Amento. Kasi pag binabasa mo, hindi namin alam kung anong kasalanan namin eh. Bakit ba pinapatawag kami dito? Hindi pa rin alam hanggang ngayon ng Sunshine Media Network International o SMNI kung ano ba talaga ang mga nalabag nila sa kanilang Certificate of Public Convenience o prangkisa. Ayon sa kanilang mga abogado, nangangapa sila kung ano ang isasagot sa show cause order ng National Telecommunications Commission o NTC. Kaya naman, muling nagtungo ang SMNI sa NTC kaninang umaga at naghain ng motion for Bill of Particulars. Hiniling ng broadcast company sa ahensya na tukuyin at idetalye ang mga naging violation nila. Sinagot namin yung show cause order. Ang katanungan dito, ano bang kasalanan namin? Itanong ba namin kay Madam Auring ito o kay, bago na ngayon, no, Hans Kua? Kasi hindi namin alam eh. Sabihan nyo kami kung anong kasalanan namin. Indicate nila ano yung mga violations namin para ma-prepare namin yung mga kasagutan ng alleged violations. Dagdag pa ng legal counsels ng SMNI, nagpadikta umano ang NTC sa House of Representatives na sila ay suspindihin. Ayon naman kay NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan, maglalabas sila ng pahayag hinggil dito. Samantala pagkatapos sa NTC ay nagtungo rin ang mga abogado ng SMNI sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Dalawang bukod na motion for reconsideration ang kanilang idehain, kaugnay naman ito sa suspension order ng MTRCB laban sa dalawa nilang programa. Ito ang gikan sa masa para sa masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Laban Kasama ang Bayan, kung saan host sina Lorraine Badoy at Jeffrey Kaerik Celis. Nais ng SMNI na baliktarin ang naunang desisyon ng MTRCB na sila ay suspindihin sa loob ng 28 araw. Nagugat ang suspensyon sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon at pagbabanta ng mga host ng dalawang programa. Ang kanilang argumento ay nalabag ang karapatan sa pananalita at pamamahayag. Huwag kayo maging balat sibuyas. Yun ang sinasabi natin dito. Ngayon, kung ang isang programa nagkakamali, kasi lahat tayo nagkakamali naman eh, ay isasara mo yung buong network, naku, walang matira dito. Sa opisyal naman na pahayag ng MTRCB, sinabi nitong karapatan ng SMNI na maghain ng nasabing musyon bilang bahagi ng due process. Pag-aaralan din umano nila ng mabuti ang musyon alinsunod sa kanilang kapangyarihan at responsibilidad sa ilalim ng Presidential Decree 1986. Samantala, hindi pa umano natanggap ng SMNI ang desisyon ng Court of Appeals hinggil sa kanilang hiling na TRO sa kanilang suspensyon, kaya hindi pa sila makapagkomentaryo rito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang motion to quash na isinampa ni dating Health Secretary at kasalukuyang Iloilo 1st District Representative Janet Garin para i-dismiss ang mga reklamo laban sa kanya kaugnay ng kontrobersyal na Dengvaxia vaccine. Tinanggihan din ng Anti-Graft 2nd Division ng kaparehong hiling ng kanyang mga co-accused na sina dating DOH Undersecretaries Gerardo Bayugo at Kenneth Hartigan-Go. Former DOH Officer in Charge, Director Maria Joyce Ducusin at former Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lesiones. Ang mga ito ay nasampahan na reklamo dahil sa umano'y pagsasabwatan at maanumalyang pagbili ng Dengvaxia vaccines noong 2015. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education ukol sa posisyon ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Ilang mga issue ang pinatututukan ni Pangulong Marcos sa DepEd upang umangat ang performance sa mga estudyante. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Kaya talagang si President, ang instruction niya, tutukan natin yung teacher support and teacher quality, yung bullying sa school, at saka yung nutrition. So it's more about what we can do moving forward so we can improve the performance of our students.
Suporta sa guro, kalidad ng pagtuturo, nutrisyon ng mga estudyante at bullying. Ilan lamang ito sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ng Department of Education. Sa pulong sa Malacanang, ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pagnanais na maitaas ang performance ng mga estudyante. Base sa resulta ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA, lumalabas na mahigit 75% ng 15-year-old students ay mahina sa mathematics, reading at science. Ayon naman kay DepEd Undersecretary Michael Powa, patuloy naman ang kanilang training program upang maiangat ang kakayahan ng mga guro, lalo na sa paggamit ng teknolohiya. We will really train all of our teachers kasi nga marami nang nagbago ng technology even in a span of a year. No, marami nagbabago. Like ngayon, sabi nga natin, meron na tayong AI, hindi ba? So that's something we are looking at. Seryoso ring usapin para sa DepEd ang bullying na ayon sa PISA ay nakakaapekto rin sa mga estudyante. When we talk about bullying, you have to talk about mental health issues. Pagdating sa cyberbullying, we also want to see if we need to dito sa ating curriculum to put in yung responsible use of internet and all that. So that is something we are looking at. Tumaas naman sa 11.7 billion pesos ang budget para sa school-based feeding program na mapapalawig na ng buong taon. Inaasahan ng DepEd na kabilang ito sa magiging solusyon upang maging maayos ang nutrisyon ng mga kabataan. Ayon sa DepEd, mahalaga ang resulta ng PISA dahil tinetest nito ang kaalaman at kakayahan o skills ng isang estudyante at kung kaya niya itong gamitin sa totoong buhay. So kapag tumataas ang performance natin sa PISA, ibig sabihin mas handa ang mga estudyante natin para sa real-life situations. Ayon pa sa DepEd, napapanahon ang implementasyon ng matatag curriculum na inaasahang makatutulong upang maiangat ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sisikapin ng Department of Education na umabot sa May 2024 deadline upang tapusin ang review sa K-12 curriculum. Ayon kay DepEd spokesperson Undersecretary Michael Powa, pagkatapos ng review ay sa kanila sisimulan ang mga kinakailangang baguhin sa programa. Samantala, nakatakda namang simulan bukas, January 12, ang Catch-up Fridays. Layunin naman ng hakbang na ito na paghusayin pa ang reading skills ng mga mag-aaral. Binabantayan na rin sa ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga flyover at tunnel, kung saan nakita nila na mas marami motorista ang lumalabag at natutukso na pumasok sa busway. Sa isinagawang operasyon ng MMDA sa EDSA Busway sa bahagi ng EDSA Ortigas Flyover kaninang umaga, ilang mga sasakyan ng gobyerno ang nahuli sa paglabag, kabilang ang sasakyan ng isang senador. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. On one side po, talagang makikita natin na talagang meron talagang mga kapwa gobyerno natin na nakakapag-violate. But then again, as I said, we will implement it ng patas po sa lahat. Huli ang ilang sasakyan ng gobyerno at personalidad na pumasok sa EDSA Busway sa isinagawang operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaninang umaga sa bahagi ng Corinthians Garden Ortigas Flyover. Kabilang sa mga natiketan ay isang number 7 plate na nangangahulugan na pag-aari ito ng senador. Pero ayon sa MMDA, driver lamang ang laman ng sasakyan. Meron ding nahuling sasakyan ng kongresista, mga pulis at red plate vehicles o mga sasakyan ng gobyerno. Well, makikita naman natin, despite the fact na sabi nga natin mayroong mga sariling mga government vehicles ang nagbabiolate, still nakikita naman ng publiko na talagang totoo ang pagpapatupad natin ng batas na wala tayong pinipili kahit na mapa-gobyerno, mapa-personalidad man sa ating society, we will implement it fair and square po. Isang basketball player din ang nahuli at sinubukang ikontesta sa mga enforcer ang kanyang paglabag. Pero dahil merong spotter ang MMDA, kaya huling-huli sa video ang kaniyang pagpasok sa busway. Maaari naman daw mag-file ng contest sa traffic adjudication ng MMDA kung hindi kumbinsido sa pagkakahuli.
Sabi ko nga, you are trying to contest your violation but you are captured on video. So there's no point of contesting it kasi you really violated. And it's, as I said, it's just a simple violation. Yes, naiintindihan namin mabigat ang violation. But still on the essence of pagpapatupad ng batas is just a mere violation na ticket lang naman. Wala namang confiscation of license, wala namang towing or impounding na mangyayari sa sasakyan. Ayon sa MMDA, marami ang naaaksidente dahil sa pagpasok ng ilang motorista sa busway kahit hindi otorisado ang mga ito. Dahil walang bakod at walang nakaposte na nagbabantay sa mga flyover at tunnel, marami ring motorista ang natutukso na dumaan sa busway. Alam naman natin ang flyovers and tunnels, napakahirap pong i-operate yan. At wala naman tayong tauhan na naka-fix post po dyan, sa mga, lalo na sa mga flyover. Unang-una, napakadelikado. Pangalawa po, napakainit po niyan, wala pong sisilungan ng ating mga tauhan. Ang isang motoristang ito, dahil sa paglabag niya sa busway, nabisto na wala pala siyang lisensya, kaya in-impound ng MMDA ang bago nitong motor. Kukuha na po akong lisensya. So alam po, naghihintay po ako sahod po. Eh po, gusto na po i-drive yung motor ko eh. Na-excite po ako. Karamihan sa mga alibay ng mga nahuhuling motorista kaya pumapasok sa busway ay hindi nila alam, nagmamadali o kaya ay umovertake lang. Boss, kailan po ako napadaan doon sa... Lagi naman ako dumadaan sa lane na yun kasi bago pa pumasok sa bus lane, pumapasok na ako dito sa pidara na ako doon eh. Hindi, alam ko naman may nanguhuli. Kasi pagdaan ko dyan kanina, may nanguhuli na eh. Nagmamadali po. Bakit po? May nahabol lang na oras. May nahabol lang po ako. Opo. Isa sa problema ng ilang motorista ay ang kakulangan sa tamang disiplina. Kahit alam nilang bawal, mayroon pa ring pilit na lumulusot. Paiigtingin daw ng MMDA ang kanilang operasyon sa busway. Pero bumaba na daw ang naitatalang bilang ng mga lumalabag ngayon kumpara sa nakalipas na taon na umaabot ng mahigit 100 ang kanilang nahuhuli kada araw. Kaninang umaga, umabot sa 30 ang kanilang natiketan sa busway. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-anunsyo ang Technical Education and Skills Development Authority na scholarship program na maaaring makatulong sa mga driver at operator ng jeep na maaapektuhan ng PUV Modernization Program. Tila malamig naman ang pagtanggap dito ng ilang mga driver. Ito ang balita ni Jed Neresina. Bibigyan nga nila kami ng libre. Ano ba yung libre na sinasabi na para sa aming mga driver? At yung ba libre na sinasabi nila, sasapat ba sa ginagawa namin sa araw-araw sa karsada? Wala pang ideya si Tatay Jess kung ano ba talaga ang libreng iniaalok ng gobyerno sa ilalim ng Chuper Scholar Program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ganito rin ang saloobin ng jeepney driver na si Mang Jun. Aniya pabor naman siya rito, ngunit nais niya pa munang malaman ang iba pang detalye tungkol sa programa. Ano ba yung ini-offer nila? Wala naman tayo naririnig sa mga ini-offer nila. Baka mamaya dressmaking yan, hindi naman tayo pwede yan. Kung meron, bakit hindi? Maganda yan eh. Kaso wala pa, ano ba ini-offer nila course? Malaking tulong yan kahit paano. Matapos marinig na may matatanggap na training allowance, sinabi ni Tatay Jess na hindi sapat ito para sa araw-araw nilang pangkain. Ang kitang 500 niya sa kanyang pamamasada ng jeep ay kulang pa kaya maliit ang 350 pesos kada araw na matatanggap nila sa skills training ng TESDA. Yung 500 na kinikita namin dito pagpahirapan kulang na kulang Lalo kung sa isang anak lang po yung kulang pa Yung 500 na dito pahirapan pag kumikita kami. Yung pan 350, hindi po sasapat yun lalo kung kami lahat ng driver dito ay nangungupahan, binabayaran lahat ng mga kailangan bayaran sa loob ng tahanan. Hindi po sapat yun.
Sa ilalim ng Chuper Scholar Program, ang drivers, operators at kanilang mga kamag-anak ay makatatanggap ng libreng TechVox skills training, assessment at certification. Hinihikayat nila lalo ang mga apektadong individual na lumapit sa alinmang tanggapan ng TESDA upang tingnan kung saan sila maaaring makapag-avail ng Chuper Scholar Program. Dagdag ng TESDA, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng nasabing programa ay maaaring makatanggap ng 350 peso training allowance kada araw sa loob ng hanggang 35 araw. Hiling ng mga driver at operator na mas malinawan pa sila sa kung ano ang dapat nilang asahan dito sa PUV Modernization Program ng gobyerno, maging sa libreng skills training ng TESDA. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Limang tao ang nasawi sa pananalasa ng winter storm sa northeast ng Estados Unidos. Mahigit 150,000 bahay naman ang nawalan ng supply ng kuryente. Ito ang balita ni Daryl Angeles. Nag-iwan ng 5 taong patay ang pananalasa ng winter storm sa eastern USA. Nakataas pa rin ang babala ng pagbaha sa mga bahagi ng New York at New Jersey hanggang Huwebes, January 11. Mahigit sa 150,000 households ang walang supply ng kuryente hanggang Miyerkules ng gabi. Pinakaapektado ang New York State at Pennsylvania. Nagbabala naman ang mga opisyal sa posibilidad ng pag-apaw ng mga ilog sa ilang bahagi ng hilagang silangan ng Estados Unidos sa susunod na 2 araw. Bunsod ng malakas na buhos ng ulan, ilang kalsada ang isinara. Pinayuhan ng mga opisyal ang mga residente na ilayo ang kanilang sasakyan sa mga ilog sa New Jersey dahil sa posibilidad ng pag-apaw ng mga ito. Sa Connecticut, nagbaba ng mandatory evacuation ang mga opisyal sa mga residente na malapit sa Yantic River dahil sa flood risk. Samantala, umabot naman sa 700 flights ang nakansela at 4,000 naman ang naantala sa New York City. Batay sa National Weather Service, magpapatuloy ang masamang kalagayan ng panahon ngayong linggo dahil sa paparating na bagyo sa Great Lakes region. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinamamadali ng local authorities ang mga hakbang upang mailipat na ang evacuees ng malakas na lindol sa Ishikawa Prefecture at iba pang Central Japan areas noong January 1, 2024. Nais ng mga opisyal na mailipat ang mga ito sa hotels at iba pang accommodations. Bunsod dito ng matinding hamon sa evacuation centers na pinaniniwala ang naging dahilan ng pagkamatay ng ilang tao. Umakyat na sa 206 ang death toll sa lindol, kabilang na ang walong hindi direktang nasawi bunsod ng pagyanig. Gayunman, pinaniniwala ang binawian ng buhay ang mga ito dahil sa paghina ng kanilang health conditions at iba pang kaso ay iniugnay sa stress dahil sa evacuation. Naghahanda ang Israel na ipagtanggol ang sarili nito sa top United Nations Court laban sa mga akusasyon ng genocide sa Gaza. Sa gitna ito ng hayagang pagtanggi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga panawagan ng right-wing ministers na permanente nang kubkubin ang Gaza. Araw ng Huwebes at Biyernes, January 11 hanggang January 12, nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang International Court of Justice sa The Hague na kilala rin bilang World Court. Kaugnay ito ng kasong inihain ng South Africa noong Desyembre na nagsasabing nilalabag ng gyera ng Israel kontra Hamas militant sa Gaza ang 1948 Genocide Convention. Hinihiling ng United Nations Security Council ang agarang pagtigil sa Red Sea attacks. Bunsod ng mga pag-atake, iniwasan na ng shipping companies ang ruta at naging dahilan ng mas mahaba at magastos na biyahe. Ito ang balita ni Rajon Bolivar. The United Nations continue to warn against the adverse political,
security, economic and humanitarian repercussions of military escalation in the Red Sea and the risk of exacerbating regional tensions. Continued Houthi threats to maritime navigation. Nananawagan na ang United Nations Security Council ng agarang pagtigil sa mga pag-atake sa shipping sa Red Sea. Batay sa ipinasang resolusyon, dapat nang ihinto ng Houthis ang mga pag-atake na nakapipigil sa global commerce at nagsasantabi sa navigational rights, regional peace at security. Kinukundin na rin ito ang halos 20 dosenang Houthi attack sa merchant at commercial vessels simula November 19, 2023. Adopted ang resolution matapos na mag-abstain o tumangging bumoto ang Russia, China, Mozambique at Algeria. Bunsod ng mga pag-atake, umiwas na ang shipping company sa ruta at nag-divert sa South Africa's Cape of Good Hope, dahilan upang humaba at maging mas magastos ang kanilang pagbiyahe. Batay sa United Nations, nakakabahala na ang sitwasyon sa Red Sea dahil sa peligro nito sa global trade. Simula October 7 attack ng Hamas sa Israel at inilunsad na giyera sa Gaza. Bilang tugon, pinaigting ng mga rebelde ang pagsalakay sa international maritime traffic sa Red Sea. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chaloy Garafil, nangako ang Indonesian President kay Pangulong Marcos na muling pag-aaralan ng kaso ng Pinay OFW. Ayon sa kalihim, hinihintay ng Indonesian government ang desisyon ng Korte ng Pilipinas sa kasong inihain ng kampo ni Veloso. Taong 2010, nahuli ng Indonesian authorities si Veloso na may bitbit na iligal na droga. Matapos ang 5 taon, napigil ang pagbitay sa kanya dahil na rin sa naging apela noon ng Aquino government. Samantala, mag-aalauna ng hapon kanina, umalis pabalik ng Indonesia si President Widodo matapos ang kanyang 3-day official visit sa Pilipinas. Kumpirmado ng patungo ng Germany si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Marso. Ito ang inihayag ng Pangulo nang mag-courtesy call sa Malacanang kanina si German Foreign Minister Annalena Baerbock. Ayon sa Pangulo, sa nakalipas na buwan ay nakikipag-ugnayan na sila sa Berlin kaugnay ng gagawin niyang pagbisita. Inaasahan ng Pangulo na pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Germany ay may mangyayaring mga developments sa relasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Baerbock, 10 taon na ang nakalilipas nang huling pumunta sa Berlin ang Pangulo ng Pilipinas. We have been in contact with one another over the past few months, simply because we have been trying to arrange a visit to Germany, and I think we finally have managed it. Your embassy staff we have been driving them a little crazy because we keep moving things because things have been coming up. But I think we've come down onto the March 12th date. And so I can commit to that now. Hiniling ng Kongreso sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na pabilisin na ang Mindoro-Panay Interconnection Project para magkaroon ng mas stable na supply ng kuryente sa Panay Island. Ito ang nakikitang pangmatagalang solusyon upang wag nang maulit ang malawakang power outage sa isla. Pero batay sa target ng NGCP, aabutin pa ng 16 na taon bago makumpleto ang nasabing proyekto. Ito ang balita ni JP Nunez. Under sa, di ba sinabi niyo, 2036 to 2040 pa ang Mindoro Panay Interconnection Project. Wala ba kayong plano na unahin din ito dahil sa nangyari recently, 2 blackout na sa Panay Island? Hindi ba pwede gawin nyo ting priority
Matapos ang 4 na araw na malawakang blackout na naranasan sa Panay Island, isa sa rekomendasyon ng Kongreso ang pabilisin ang konstruksyon ng Mindoro-Panay Interconnection Project. Bahagi ito ng proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines kung saan idudugtong sa main grid sa Luzon ang Mindoro para sa mas stable na supply ng kuryente. Ayon kay Iloilo District Representative Julian Baronda, masyadong matagal ang target ng NGCP na hanggang 2040 na project completion. Umapila ang mambabata sa Energy Regulatory Commission na tulungan na ang NGCP na pabilisin ang konstruksyon ng mga proyekto. Yes, we will prioritize it once it's filed. Wala pa pong application sa amin yung project na yan. Ayon sa NGCP, sa December 2025, target na matapos ang Batangas to Mindoro connection pero kailangan pang gawin ang grid patagos ng Mindoro hanggang sa makarating ng Panay Island. We are targeting December 2025, but we have dependencies on the right of way for this project. Ayon kay Congressman Baronda, kung hindi pa bibilisin ng NGCP ang proyekto at paulit-ulit lang na mangyayari ang malawakang blackout sa Panay Island, maghahain sila ng resolusyon para kanselahin ang prangkisa ng NGCP. We are one, and we are not afraid in filing a resolution to conduct investigation to review your franchise. Samantala, nilinaw naman ng NGCP na hindi nila nakikitang solusyon para maiwasan ang malawakang blackout sa Panay Island kung matapos ang Cebu Negros Panay Project sa March 2024. There are power interruptions that are not all related to transmission. So meaning the answer is no. Oh, Mr. Assured ba tayo hindi na magkakaroon ng blackout kung matapos itong Cebu Negros Panay? Ayon sa Department of Energy, ika-10 beses nang iniurong ng NGCP ang schedule para matapos ang proyekto. Ayon kay DOE Undersecretary Sharon Garin, wala naman ng issue sa right of way ng pagtatayuan ng mga grid, kundi nasa NGCP na lang ang dahilan kung bakit nade-delay ang construction. When the April 2023 blackout happened, NGCP committed, I think in public pa, and in Congress also, that they will finish on August 2023. Tapos nangyari to, but the next commitment, the 10th commitment is March 2024. Mula Pebrero noong nakaraang taon hanggang nitong Enero, 3 beses nang nagkaroon ng malawakang power outages sa Panay Island. Kaya naman hinihiling din ng mga gobernador dito na masolusyonan na ang issue sa supply ng kuryente. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng US Embassy ang pagdating sa Subic, Zambales ng isang commercial tanker mula sa Pearl Harbor, Hawaii, USA. Base sa pahayag ng embahada, nag-deliver ang Yosemite trader ng clean fuel sa isang commercial storage facility sa Subic Bay na nanggaling sa US military facility sa Red Hill, Pearl Harbor. Paliwanag ng US Embassy, isa lamang ito sa multiple shipment ng clean fuel mula sa Red Hill facility at iginiit na dumaan ito sa kaukulang arrangement sa mga lehitimong logistics company sa Pilipinas. Nauna nang kinestyon ni Senator Amy Marcos ang sinasabing shipment ng nasa 39 million gallons ng fuel mula sa US Navy base patungo sa Subic, Zambales. Giit ng senadora, hindi isang EDCA site ang Subic, kaya't questionable anya kung saan iimbak ang mga langis na dinadala doon. Sa isang statement, sinabi naman ng Department of National Defense na ang shipment ng fuel mula sa Pearl Harbor ay isang regular commercial transaction mula sa US government at ilang kumpanya sa Pilipinas. Prioridad pa rin ng pambansang pulisya ang paglaban sa ilegal na droga ngayong taon.
Kaya naman, isasabili ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa kanyang mga tauhan ay ang pagpapababa ng supply at demand ng illegal drugs. Ito ang balita ni Leia Ilagay. We gave emphasis on the implementations of the projects that we wanted it done, especially on the legal drugs. Pinagtutuunan na pa rin natin ang pansin because we know very well that the illegal drugs remains a problem when it comes to criminality. Maraming crimes na i-rate dyan. Tuloy ang masigasig na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga ngayong taon. Katunayan, isa ito sa bilin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa kanya mga tauhan para tutukan ang pagpapababa ng supply at demand ng illegal drugs sa bansa. We will be addressing the drug problem both kasama yung sa demand at saka sa supply aspect. So we will continue. Still the same approach but we want it more aggressive. Sinabi pa ni Chief PNP na hindi nila ipinagwawalang bahala ang mga pulis na nasasangkot sa katiwalian kabilang nasa illegal drugs. Base sa tala ng PNP, nasa 985 na pulis ang natanggal na sa serbisyo sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa iba't ibang katiwalian. 108 sa naturang bilang ang sangkot sa illegal drugs. Kabilang dito ang isang commissioned officer, 60 police non-commissioned officer at 5 non-uniformed personnel. Officers got charged with regards to the statistics. With regards to the percentage, it's 0.25%, what we call that, of the overall police force. Bukod sa mga natanggal sa serbisyo, mayroon ding 213 pulis ang na-demote, 170 ang nasuspend, 134 ang tinanggalan ng sweldo, 694 ang pinagsabihan, 79 unrestricted at 109 naman ang natanggalan ng benepisyo. Babala ni Chief PNP sa mga tiwaling pulis, wala silang puwang sa organisasyon at hindi sila mangingiming tanggalin ang mga ito sa serbisyo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang internal cleansing sa hanay ng pambansang pulisya. Sa katunayan, umabot na sa 681 na mga pulis ang inimbestigahan ng National Police Commission noong nakaraang taon. Kaugnay nito, sinabi pa ni DILG Secretary Benhur Abalos na noong isang taon, 750 senior police officers ang tumalima sa panawagan niyang courtesy resignation bilang bahagi ng internal cleansing sa hanay ng pulisya. Ito'y matapos ang kontrobersya sa 990 kilos ng shabu na natagpuan sa Santa Cruz, Manila noong October 2022. We also charged 177 police officers with drug-related offenses in Metro Manila alone and subjected 59 members of the PNP to summary dismissal proceedings concerning the massive shabu bust conducted in October 2022, including former Buster Sergeant Mayo. Mula sa nakaraang 75th ranking, bahagyang umakyat sa top 72 ang Pilipinas sa World's Most Powerful Passport ngayong taon. Base sa resulta ng pinakabagong pag-aaral ng Henley Passport Index, lumabas na umangat ng 2 pwesto ang ranking ng Philippine Passport kung saan may visa-free access ang Pilipinas sa 67 mga bansa. Samantala, pasok pa rin sa top 6 ng World's Most Powerful Passports ang France, Germany, Italy, Japan, Singapore at Spain kung saan visa-free ang mga bansang ito sa 194 destinations sa buong mundo. Dumating pasado alas 3 ng hapon ang 28 overseas Filipino worker mula sa Israel. Sila ang unang batch ng repatriation ngayong 2024. 29 sana sila sa kabuuan pero hindi tumuloy ang isa at naiwan sa Israel dahil sa health condition. Sa kabuuan, umabot na sa 463 ang voluntaryong nagpa-repatriate na OFW na nakabase sa Israel.
Makatatanggap pa rin ang mga ito ng kabuang 125,000 pesos na financial assistance mula sa DMW, OWA, DSWD at TESDA. Bibigyan din sila ng training at livelihood assistance. Nagbigay ng suporta ang bansang Germany sa Pilipinas sa gitna ng pagkabahala nito sa tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, nagkasundo ang Pilipinas at Germany na isusulong ang pagsunod sa international law at pagresolba sa mga sigalot sa mapayapang paraan. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Strengthening our friends and partners like the Philippines and others, what I said about the Coast Guard, making clear that the compliance with international law is the best guarantee for every state in the world to be protected. Batid ng bansang Germany ang lumalalang tensyon sa South China Sea at mga agresyong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ngayong araw, nakipagpulong si German Foreign Minister Annalena Baerbock kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, binanggit nito ang laser pointing at water cannon incidents maging ang pagbunggo sa barko ng Pilipinas sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Bagaman libo-libong milya ang layo ng Germany sa Pilipinas, nakababahalaan niya ito dahil paglabag ito sa karapatan at oportunidad tungo sa pag-unlad ng mga bansa. Tila pag-question din anya ito sa freedom of navigation na nakakaapekto sa lahat ng bansa. Kaya binigyang kahalagahan ni Baerbock ang pagresolba sa mga tensyon sa mapayapang paraan sa pamamagitan ng pagsunod sa international law. I thank Foreign Minister Baerbock for Germany's unflinching support for international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and the final and legally binding 2016 Arbitral Award, the twin anchors of the Philippine position on the West Philippine Sea. Kanina pumunta ang German official sa headquarters ng Philippine Coast Guard o PCG sa Maynila at binisita ang BRP Gabriela Silang. Dito sinubukan ni Baerbock ang Trinity F-90 Plus, isa sa mga drone na dinonate ng bansang Germany sa Pilipinas. Ayon sa PCG, magagamit ito para sa post-disaster assessment sa mga kalamidad at maritime surveillance. Ayon sa PCG, kasalukuyang nagtitrain ang kanilang PCG pilots para sa paggamit nitong mga makabagong drones gaya nitong nasa harap natin. Ito yung tinatawag na Trinity F-90 Plus na isa sa mga dinonate ng Germany. Dagdag ng PCG, may mga dagdag suporta na rin na ipinangako ang Germany na makatutulong sa kanilang kapasidad at pagbantay sa West Philippine Sea. Gagamitin natin sa search and rescue operations para gamitin natin sa marine pollution response. Gagamitin din natin of course sa West Philippine Sea, sa Benham Rise, sa ating areas doon sa south para ma-improve ang ating maritime domain awareness para mas efficient, mas targeted ang ating operations. Bukod sa maritime domain, nangako rin ng Germany na palalakasin ang ugnayan sa Pilipinas sa pakikipagkalakalan at pag-invest sa energy sector. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng Department of Social Welfare and Development na may ilan sa mga programa ng ahensya ang umano'y ginagamit sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative na nagsusulong ng charter change. Sa isang pahayag, sinabi ng DSWD na bilang ahensyang nakatutok sa pagbibigay ng social protection at assistance sa mga mahihirap nating kababayan, mayroon silang mga panuntunan na sinusunod sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Naririyan nila ang mga social worker na siyang nagsasagawa ng assessment sa mga kababayan natin na karapat dapat bigyan ng assistance. Kahapon, itinanggi rin ng DOH na sangkot ang kanilang medical assistance program sa pangangalap ng pirma para sa kontrobersyal na People's Initiative. Nauna na ang sinabi ni Senator Amy Marcos na may ilang programa ang DSWD, DOH at Department of Labor and Employment na umano'y nagagamit sa pangangalap ng pirma na nagsusulong sa Chacha. Pinaiimbestigahan na sa Senado ang naiulat na panunuhol kapalit umano ng pirma para sa People's Initiative na layong amyendahan ang saligang batas. Sa resolusyon na inihain ni Senator Amy Marcos, dapat nang mahinto ang korupsyon at pananamantala sa mga Pilipino
lalo na ang mga nangangailangan ng ayuda mula sa gobyerno. Dapat din anya matiyak na anumang petisyon sa pamamagitan ng People's Initiative ay dapat may pahintulot at may free will ng taong bayan. Pinaiimbestigahan din ng mambabatas kung epektibo ang Republic Act 6735 bilang panuntunan sa pagsasagawa ng People's Initiative o referendum. Nagsimula na ang second round eliminations ng UNTV Cup Season 10. 4 na koponan ang nagpaalam na sa liga, habang 10 team naman ang natitirang maglalaban-laban via crossover format mula sa Group A at Group B. Kahapon, nagwagi sa kani-kanilang games ang SSS Kabalikat, DA Food Masters at DNR Warriors. Ito ang balita ni Bernard Dadix. Ipinamalas ng SSS Kabalikat ang kanilang determinasyon na makapasok sa finals ng UNTV Cup Season 10. Kumayod ng double-double si Listian Amparado para pangunahan ng Kabalikat team na sa unang pagkakataon ay nakapasok sa second round eliminations mula nang sumali sa Liga ng Public Servant. Dahil dyan, tinanghal na best player of the game si Amparado na may 20 points, 14 boards at 2 steal. Si Jeffrey Sanders ang nanguna sa opensa ng Senate sa first quarter with 6 points. Tinapatan naman ito ng 10 points ni Amparado para idikit sa 18-21. Lamang ng 3 ang Senado. Second quarter, kontrolado pa rin ng Senate ang ball game, hawak ang 7 puntos na abante, 31-38. Third quarter, nag-bounce back ang SSS, bit-bit ang mahigpit na depensa para limitahan lamang sa 6 points ang defenders kontra sa kanilang 16 points, 47-44, abante na ang SSS. Last quarter, dikitan lang ang laban. Under 4 minutes mark, lumamang ng 5 ang defenders, 50-55. 42.99 seconds left na agaw na ng Kabalikat ang abante, 61-57. Sinikap maghabol ng Senado pero napako na sila sa 57 points hanggang sa tumunog ang buzzer, wagi ang SSS with 61 points. Medyo hindi ako satisfied sa panalo kasi I know we work really hard for this game. Pero win is a win, So back to zero, babalikan namin yung videos kung ano yung mali namin. Kasi all the time maghahabol kami. It's another come from behind win sa second game. Pinakain ng DA Food Masters ng pagkatalo ang Malacanang Team OP PMS Trailblazers sa exciting ball game na nagtapos sa final score na 87-82. Bago ito itinambakan ng 15 puntos ng Trailblazers ang Food Masters sa first half, 37-52. Pagpasok ng second half, nag-reorganize ang Food Masters. Second half, nag-wake up, medyo gumanda na sa depensa. Ayon pa kay Coach Jojo Castillo, masyado silang naging relaxed noong first half. Konting gising lang naman medyo sabi ko nga, masyado mataas ang kumpiyansa. Yung 5 straight wins nung first round, hindi biro So mataas yung kumpiyansa mabuti. Kailangan mo lang talagang i-wake up. Nanguna sa opensa ng Food Masters sina EJ De Guzman na may 16 points, 5 rebounds, 4 na assist at 3 steals. At si Cian Christopher Co na may 18 points, 11 boards at 2 blocks. Labis naman ang panghihinayang ni Coach Michael Jimenez na hindi nila naalagaan ang momentum hanggang sa dulo. Sayang, napakalaking sayang. Lumamang na kami pero wala na nag-sip yung momentum na bago. Hindi naka-recover. Pero good game pa rin sa mga players ko. At
Sa third game, hindi pumayag ang DNR Warriors na magsimula ang kanilang taon na makatikim ng pagkatalo. Pinagpas ng Warriors ang GSIS Furies sa cardiac game na nagtapos sa final score na 81-77. Buhat mode ang 2 point guard ng DNR na si Rodel Vergara na kumolekta ng 12 points, 5 rebounds at tig-4 assists at blocks. At si Mark Cesar Bruno na may 14 points, 4 na boards, 7 dimes at 2 blocks. Well, napaka-exciting ng laro at talagang na-challenge kami sa game ng GSIS. Maganda yung coaching staff nila, maganda yung style nila. Talagang nahirapan kami but congratulations sa mga players and coaching staff. Talagang pinagplanuhan din namin at saka nag-aral kami paano namin sila matatalo. Sa ngayon, nangunguna ang DNR Warriors, kaagapay ang Agriculture Food Masters na may kapwa 6-1 win-loss record. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dagdag kaalaman po, madalas ba kayong umiiyak? Huwag na kayong malungkot. Samantalahin yung umiyak kung naiiyak kayo. Dahil alam ba ninyo na ang tao lang po ang may kapasidad na umiyak emotionally? Opo, sa lahat ng nilalang sa mundo, tanging ang tao lang ang umiiyak. Maaring meron kayong mga alagang aso o hayop at nakita nyo silang umiiyak. Pero yun pa ay upang malubricate lamang ang kanilang natutuyong mga mata. Pero sa katotohanan, hindi po sila umiiyak gaya nating mga tao. Pero bakit kaya tao lang ang may kakayanang umiyak emotionally? Ayon po sa mga eksperto, ang pag-iyak ay isang social phenomenon upang ipakita sa mga tao kung ano ang nararamdaman natin. Sinasabi rin na mas nagiging emotional ang mga tao habang tumatanda. Mas nagiging iyakin daw tayo dahil na rin sa mga nararamdaman natin na awa at minsan na ituwa. Pero umiiyak ba tayo for no reason? Siyempre, laging may dahilan. Nag-iisa man tayo o may kasama na ibang tao. Lalo na po sa mga relihiyoso. Umiiyak tayo dahil alam nating may Diyos na nakakakita at nakakaunawa sa ating mga kalagayan. Kaya, huwag nang mahiyang umiyak. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mon, kailan nga ba huling umiyak? Kanina lang. What? Hindi kanina lang. Tears of yun ang tanong. Tears of joy ba yan? Tears of mixed emotions. Mixed emotions. Pero Mon tsaka June, sobrang napakalaking benepisyo ng pag-iyak pala ayon din sa science, no? Kasi pag tayo umiiyak, mas nailalabas natin yung emotion natin kaysa mas pipigilin natin. Kaya nga 'di ba sinasabi madalas naririnig natin, sige iiyak mo lang ng iiyak, ilabas mo kaysa itago mo at ikimkim sa kalooban. Mas nakakasama kayo, no? Pag sinusuppress. Sama sa puso. Kasi, oo, yung wala kang outlet para ilabas, mas nakakasama yun. Kahit Totoo. yung mga psychologists, iba mga psychiatrists, minsan talaga sa mga sessions nila, they encourage yung kanilang mga patients na ilabas para may outlet. Saka Mon, no? Saka sa mga hindi naman sa pero 'di ba karamihan din ng mga lalaki nahihiya silang umiyak kasi sinasabi nila pag lalaki malakas ka, hindi ka iiyak. Pero alam mo yung pag-iyak is a sign of parang strength na din para sa karamihan. So pag umiiyak ka lalaki man o babae, huwag kang mahiya umiyak. Sige Mon, tahanan Mon. Nandito lang kami. Pag-usapan natin. Salamat Mon. Si Mon Ocson. Ito na po ang komentaryo ng ating mga kauserong Pinoy ngayong araw po ng Huwebes na pala, kabilis ng panahon. Hinggil po sa edukasyon na pinatutukan po ni Pangulong Marcos, sabi po ni Alan Arroyo, Mr. President, ensure the limited use of gadgets to our kids para bumalik sila sa tamang paraan ng pag-aaral. Bully will always be with us.
let's be proactive. Yun, sabi niya. Sabi ni Eugenio R., yan ang problem sa education. Paano makakasunod sa internet, gadget, walang hilig magbasa. Pero pagkalokohan, tututukan ng students. Ang pagtuturo ng science kaya lang kulang. Iba kasi masyadong maraming napapanood din sa social media. Oo. Wala nang time sa pag-aaral yung iba na nahuhumaling. Yung swipe ng mga apps, 'di ba? Yung mga pranks, yung mga kalokohan siguro yung sinasabi ni Eugen. Ito naman, lumabag sa busway ang kinomentaryuhan ni Linda Tava. Sabi niya po, pasaway din kahit bawal na mga government vehicles. Yun. Sabi naman ni Net Pangilinan, awareness at disiplina ang problema. Sabi naman po ni Raises Poetry and Song, tama yan, bigyan ng aksyon ang mga umaabuso sa batas ng kalsada para matuto at di na nila ulitin. Sana. Yun, sabi. Ito naman po yung sa TESDA, yung in-offer na scholarship doon sa maaapektuhan ng PUV Modernization Program. Sabi ni Jojen 43E, paano yung matatandang driver na umaasa lamang sa kaunting kita sa jeep, mag-aaral pa sa TESDA? Parang iba yung kulay natin sa TV. Bakit? Madilim? O, dumilim eh. O baka sa TV lang na sa monitor nito? Oo. Sa monitor niyan. Kasi parang kanina iba yung kulay natin eh, no? Yan lang pala sa kulay na yun. Kasi sana maganda tayo parang sa TV ng mga kausin natin. Parang naging black and moody, no? Kung doon sa nagkukulay ng mga nag-edit ng video. Parang yung mood board niya medyo black gloomy. And moody. Parang ganun yung kulay. Baka sa sa setting. Sige. Saan na ba tayo ngayon? Shoutout na tayo. Maligaya to. Si Ligaya Alnas. Si Arwen Bonda, happy viewing po sa inyo, at si Darwin Tolentino. Salamat po sa inyong panonood. Ayun din po kay Roms Benedict Belleza, Bernandita Arado, at Gary Imperial. Maraming salamat po sa pagtuto. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Mga Kawikaan 23:1-7 na nagsasabi, huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata. Ninasain mo man ang kanyang mga masarap na pagkain, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.